Dahil sa kasikatang nakuha ng Eagles at America ay nagkaroon ng malaking puwang ang country music sa puso ng napakaraming fans at ng mainstream. Maraming banda ang sumakay sa kasikatan ng mga ito at isa na nga sa mga ito ang bandang Restless Heart, ang bandang nasa likod ng mga awiting I'll Still Be Loving You, The Bluest Eyes in Texas, When She Cries, at iba pa. Hindi man gaanong naging popular sa Pilipinas ang marami nilang kanta. Kung papakinggan nyo ito mga idol ngayon, mararamdaman mo talaga sa kanila ang vibes ng mga awitin ng bandang Eagles at America. Sobrang nakaka-relax ang kanilang mga awitin dahil nga sa smooth ng kanilang tugtugan, magandang boses ng bokalista at harmony na din ng boses ng buong banda. Naging isa din ang When She Cries sa siguradong madalas mong naririnig sa paligid noong araw. At kahit nga siguro sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba naiiba ang bandang Restless Heart? Bakit hindi nila makuha ang respeto na dapat ay para sa kanila? Nasaan na nga ba sila ngayon? Pag-usapan nating lahat yan pagkatapos ng intro. Maraming salamat mga idol. Welcome to Clutch PH. Nagsimula ang lahat sa Nashville, Tennessee noong taong 1984. Isang record producer, songwriter at music executive na si Tim DuBois ang nagkaroon ng kagustuhang i-record bilang demo ang kanyang mga isinulat na kanta. Humanap ito ng mga session at touring musicians na may karanasan sa country music na pwedeng tumugtog ng kanyang mga awitin. At nakabuo nga siya ng isang grupo na kinabibilangan ni John Dietrich sa drums, Paul Gregg sa bass, Dave Innes sa keyboards, si Greg Jennings sa guitars, at si Verlon Thompson naman ang tumayong bukalista. Pero bago pa man opisyal na mapangalanan at makapag-release ng single ang banda, ay umalis na din agad si Verlon. Hindi kasi ito komportable sa country pop style na gustong tahakin ni Tim DuBois para sa kanyang banda. Dahil dito ay hinanap nila si Larry Stewart dahil na din sa rekomendasyon ng kaibigan nitong si Dave Innes. Nung panahon na yun ay nagtatrabaho si Stewart bilang demo vocalist at nagsa-sideline bilang tauhan sa stock room ng Country Music Hall of Fame at tagagamas din ng damo sa paligid ng mga opisina ng BMI sa Nashville. Katatapos lang nito sa pag-aaral at kakasalin din noong panahon na yon, kaya tinanggihan ni Stewart ang offer sa kanya ng mga ito dahil may iba itong plano sa kanyang buhay, lalo na nga at hindi ganong kataas ang tiwala niya sa kanyang kakayahan na maging bukalista ng isang banda. Hindi naman siya tinantanan ng grupo hanggang mapilitan na nga din itong sumali dahil na din sa pag-iinganyo sa kanya ng kanyang mga magulang at kasintahan. Dahil grupo lang naman sila ng mga session musicians, wala talagang pangalan ang kanilang banda noong una. Tinawag lang silang The Oki Project dahil 3 sa miyembro nila ay nagmula sa Oklahoma. Pero nabago ang lahat noong biglang mag-hit ang pinakauna nilang demo na may pamagat na Love in the First Degree na ginamit ng bandang Alabama. Mula dito mga idol nagsimula silang magkaroon ng kumpiyansa, kaya napagdesisyon na ng mga ito na maging opisyal na banda. Ganun pa man ay hindi naman naging ganun kadali ang lahat dahil hinuhugot lang ni Tim DuBois ang gastusin at pampasweldo sa bawat miyembro ng banda sa kanyang sariling bulsa. Mayroon lang siyang $40,000 noong panahon na yon, kaya limitado lang talaga ang kanilang pwedeng gawin. Hindi sila makakagawa ng mga bagay na tipong magpapaingay ng kanilang pangalan para mapansin ng mga recording companies, kaya napagkasunduan na lang ng mga ito na i-enjoy na lang nila na magpatuloy na lang sila sa paglikha ng mga kanta na gusto nilang tugtugin. Sa hindi inaasahan mga idol ay bigla silang napansin ng RCA Records Nashville na nagkataon naman na ilang taon na ding naghahanap ng bandang may tugtugan na parehas ng kanila. Nakapirma sila ng kontrata dito noon ding 1984 at hindi katulad ng ibang banda na may ibig sabihin ang pangalan, ay nabuo naman ang pangalang Restless Heart dahil ito ang nakuha nila sa mahabang oras ng pagpapasya sa 50 mga pangalan na kanilang pamimilian. Noong March 25, 1985 ay na-release ng banda ang kanilang debut at self-titled album na Restless Heart kasama ang mga singles na Let the Heartache Ride, I Want Everyone to Cry, Back to the Heartbreak Kid at Till I Loved You. Hindi naging mahirap sa banda ang pagkakaroon
nagkaroon ng fanbase dahil nga sumakay lang sila sa usong tugtugan noong panahon na yon. Katunayan ay agad itong pumasok sa top 10 ng Billboard Top Country Albums at nakagawa agad ng pangalan bilang isa sa mga pinakasikat sa US noong panahon na yon. Sinundan nila agad ito ng pangalawang album na Wheels noong October 31, 1986 na kinabibilangan naman ng mga singles na That Rock Won't Roll, I'll Still Be Loving You, Why Does It Have to Be Wrong or Right at Wheels. Pumalo ito sa number 1 ng Billboard Top Country Albums at pumasok na rin sa number 73 ng Billboard 200 na certified din itong gold ng Recording Industry Association of America. Madaming magandang mga reviews ang natanggap ng banda mula sa iba't ibang artist at personalities gaya ni Tom Roland ng AllMusic, James Starbucks ng Night Reader at sinabi ng British writer ng Virgin Encyclopedia of Counter Music na si Colin Larkin na ang awiting I'll Still Loving You umano ay sobrang popular sa mga fans at ginagamit madalas sa mga kasal. Napasama din ito sa nomination sa 30th Annual Grammy Awards noong 1988 bilang Best Country Performance by Duo or Group with Vocal. At matapos nga ang matagumpay na pangalawang album ay muli silang nag-release ng kanilang pangatlong album na Big Dreams in a Small Town noong July 15, 1988 kasama ang mga singles na The Bluest Eyes in Texas, A Tender Lie, Big Dreams in a Small Town at Say What's in Your Heart. Ito ang kauna-unahan nilang album mga idol na bawat miyembro ng bandang ito ay tumayo bilang bokalista. Nakakuha din sila ng success dito pero dito na sila tinusta ng napakarami at iba't ibang kritiko na inilarawan ang musika ng banda bilang faceless at fabricated na produkto lang umano ng mga ordinaryong studio musicians. Hindi naman nasiraan ng loob ang banda at naglabas pa ng pang-apat nilang studio album na tinawag nilang Fast Moving Train noong January 4, 1990 at katulad ng dati mga idol, umani man ito ng ilang magandang reviews hindi pa rin ito nakaligtas sa mga kritisismo gaya ng sinabi ni Tim Darragh ng Allentown, Pennsylvania Morning Call na ito umano ay may prefab harmonies at formulaic lyrics. Binabanatan talaga sila mga idol sa kawalan nila ng sariling trademark na style pero sa kabila naman ng lahat ay naging pangatlong gold album ito ng banda. Muli din silang na-nominate sa Grammy Awards sa pang-apat na pagkakataon. Samantala ay naging presidente naman ng Arista Nashville ang kanilang producer na Tim Dubois kaya ipinasa nito sa ibang tao ang kanyang tungkulin bilang producer ng banda. Ikinalungkot ito ng Restless Heart dahil ito nga ang bumuo ng banda at kasama nila mula simula at ang masakit pa mga idol ay nasundan na din yun ng pag-alis sa banda ni Larry Stewart noong December 1991. Ginusto na lang nito maging solo artist at gumawa ng musika na may neo-traditional country style na sobrang taliwas sa tugtugan ng kanilang banda. Nanatili siya sa RCA Records bilang solo artist at nag-release ng debut single na Alright Already na naging number 5 naman sa charts ng country music. Nagpa siya namang magpatuloy ang Restless Heart dahil lahat namang miyembro ng bandang ito ay kumakanta. Natakot din silang humanap ng kapalit ni Larry Stewart dahil maaari umanong magkaroon lang yon ng masamang epekto sa banda. Gusto rin nila maging katulad ng kanilang mga hinahangaang banda tulad nga ng Eagles, Chicago at The Beatles na lahat nga ng miyembro ay mayroong kakayahang kumanta. Naganap ang kauna-unahang konsyerto ng banda na hindi kasama si Larry Stewart sa Grand Forks, North Dakota noong early 1992. Nakapag-release din sila ng panglimang album noong October 9, 1992 na tinawag nilang Big Iron Horses kung saan namang kabilang ang ating paborito na When She Cries na nagpapatunay mga idol na may kakayahang makasurvive ang banda kahit walang bukalista. Nakapasok ang kantang ito sa iba't ibang music charts at naging panglima nilang Grammy nominations. Pero ang problema mga idol ay hindi na rin naman nagtagal at naramdaman na rin nila ang kawalan ng balanse ng banda. Oo, at may talento at kakayahan silang makatayo kahit umalis na ang kanilang frontman. Pero isang tanong ang naging problema, sino na ang mukha ng banda sa pagkawala ni Larry Stewart? Si Dave Ennis
Ennis umano ang nagsimulang maghangad na magkaroon ng mas malaking role sa banda noong umalis si Larry, na tinutulan naman o hindi pinayagan ng ibang miyembro. Naging simula ito ng gulo at hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng banda. Naging masama ang epekto nito, nakansela ang marami nilang tours at iba't ibang proyekto, na sa huli nga mga idol ay nauwi din ito sa pag-alis ni Dave Ennis. Nagpatuloy naman at pinatunayan ng natitirang tatlo na hindi sila basta-basta magigiba. Kumuha na lang sila ng mga session at touring musicians para manatiling nakatayo ang banda. Nagawa pa ng mga itong makapag-release muli ng album noong May 24, 1994, ang Matters of the Heart, pero nag-flop na ito mga idol, na naging dahilan para bitawan na sila ng kanilang record label na RCA Records. Nagpa siya ng magpahinga muna dito ang tatlo at nag-focus na lang sa kanilang solo projects. Noong June 1996 ay nagsama-sama sina Larry Stewart, John Dietrich, Paul Gregg at Greg Jennings dahil isang tagahanga ng banda na may malubhang karamdaman ang gusto silang mapanood sa huling sandali ng kanyang buhay, at pinagbigyan nga ito ng banda. Nasundan pa yun ng reunion noong 1998, tapos nagsama-sama ngang muli ang lima noong August 2001, at tulad nga ng dati ay naging maayos naman ang pagsasama ng banda, at ang ganda pa nun mga idol ay muling bumalik at nakipagtrabaho sa kanila ang founder at producer ng banda na si Tim DuBois, na nauwi pa nga sa pagkakaroon nila ng bagong album, ang Still Restless, noong November 9, 2004. Nagpatuloy pa sila sa mga sumunod pang mga taon hanggang tuluyan na ngang magretiro ang mga ito noong 2021. Nagkaroon kasi ng mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang plano na paglalabas muli ng bagong album para sana i-celebrate ang kanilang 35th anniversary. Nadagdagan pa yun ng epekto ng pandemya, kaya dun na tuluyang nagwakas ang istorya ng kanilang banda. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon sila ng 8 studio albums, 2 live albums, 7 compilation albums, 17 music videos at 31 singles. Nananatiling aktibo sa musika hanggang sa kasalukuyan ang ibang miyembro ng bandang Restless Heart, pero nakafocus na lang ang mga ito sa kanilang mga proyekto. Kung papakinggan mo ang musika ng bandang ito mga idol, ay magtataka ka kung bakit hindi nila nakuha ang respeto o kasikatan ng mga bandang katulad nila ang tugtugan. Sobrang galing ng Restless Heart, napaka-smooth ng kanilang musika at sobrang astig ng harmony ng kanilang boses. Pero dito natin natutunan mga idol na hindi lang purong galing ang kailangan mo para sumikat o para suportahan ng napakaraming tao, dahil napakahalaga ng originality, yung tipong may sarili kang trademark o identity. Kailangan mo maging kakaiba at hindi lang yung sasakay ka sa kasikatan ng iba. Tama ba ako o tama ako? Ano ang opinion mo dito idol? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.